Maaari kang pumatay ng isang revolusyonaryo, ngunit hindi kailanman ang revolusyon, dahil ang pag-aaral ay palaging pagre-rebelde. Ang bawat piraso ng bagong katotohanang natutuklasan ay revolusyonaryo na sa kanyang pinapaniwalaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagsikap tulungan ang bayan sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan. Itinaguyod ang kapisanan ng mga magbubukid at pilit pinataas ang antas ng kabuhayan. Ngunit kasabay ng pagbantog ng kanyang pangalan, siya'y mababansagan lang palang revolusyonaryo na magpapasa ng napakaraming hapis at lumbay. Dinakip, pinahirapan at ikinulong sa pag-aakalang magwawakas ang kilusan, pero simula pa lang pala ng tunay na labang papasukin niya ng hindi inaasahan. Ang kwento ng mga kadakilaan, kabayanihan at pamamayagpag ni General Vicente Lucban, ang pinaniniwalaang utak ng Balanggiga Massacre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong 11 ng Pebrero taong 1860 ay isinilang si Vicente Lucban mula sa lipi ni Ginoo at Ginang Agustin Lucban. Sila itubo sa bayan ng Labo sa Camarines Norte. Pagkatapos niyang mag-aral sa Eskwela Pia Publika sa kanilang bayan, ang batang si Vicente ay nagtungo sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral at kumuha ng law degree sa Ateneo de Manila, at pagkatapos ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Nakapagtrabaho siya bilang opisyal na kriminalista sa Court of First Instance sa Quiapo, kung saan nakilala niya ang iba't iba pang mga makabayang kagaya niya, gaya ni Marcelo H. del Pilar at Doroteo Jose. Di nagtagal ay bumalik si Lucban sa kanyang bayan sa Camarines Norte upang magsilbi bilang delegado munisipal at huwes de paz o hukom para sa hustisya ng kapayapaan. Taong 1894, nang ipinasok siya sa Masonic Lodge Los del Oriente at kasama si Juan Miguel ay itinatag ni Lucban ang Lodge Bicol sa Camarines. Pagkalipas pa ng ilang taon sa pagsiklab ng revolusyon, ay inilaan ni Lucban ang kanyang sarili at oras sa larangan ng agrikultura at komersyo sapagkat nababatid niya ang kahirapang pinagdaraanan ng kanyang mga tao. Itinatag naman niya ang La Cooperatiba Popular na isang uri ng lipunang pang-agrikultura. Lumawak na lumawak ang kanyang mga proyektong nakalakip dito hanggang sa umabot na din sa kalapit na lalawigan ng Tayabas, na kilala bilang lalawigan ng Quezon ngayon. Dahil dito, may tuturing na rin siyang isa sa pinakamaimpluwensyang nilalang sa bahaging iyon ng bansa na nagdala din sa kanya sa kapahamakan kalaunan dahil sa bintang na pakikipagtulungan at pakikipagsabwatan sa mga revolusyonaryo. Ika-29 ng Setyembre taong 1896, si Vicente Lucban ay dumalo sa isang pagpupulong na pang-agrikultura sa Maynila. Ngunit siya ay biglang inaresto at pagkatapos ay pinahirapan bago ikinulong sa lumang bilibid para naman sa mga akusasyong pawang mga kasinungalingan lamang. Kasama ang maraming iba pang mga bilanggong politikal, silang lahat ay nagtiis ng pahirap sa loob ng kulungan sa loob ng 8 buwan hanggang sa sumapit ang 17 ng Mayo ng sumunod na taon 1897 sa bisa ng sinasabing amnestiya o pagpapatawad ng Gobernador General. Dahil sa pangyayaring iyon ay lalong nagising ang diwang makabayan sa katauhan ni Vicente Lucban. Dahil pagkalabas pa lang niya sa bilangguan ay pinunit na kagad niya ang mga dokumento ng pardon ng mga Espanyol at formal na sinimulang totohanin ang mga ibinibintang sa kanya. At sa mga sandaling iyon ay nagsimula na nga ang kanyang napakakulay na karera sa revolusyon. Sumapit siya sa samahan ni General Aguinaldo kung saan inilagay siya sa mga trabahong may kinalaman sa pagbabalangkas, pamamahala at pagtatayo ng mga kuta at koleksyon ng mga probisyon. Naging katiwala siya ni General Aguinaldo simula ng mga panahon nila sa Biak na Bato hanggang sa maipatapon sila kasama ng marami pang opisyal sa Hong Kong noong huling bahagi ng taong 1897, na gaya rin ng itinadhana ng mga kasama nila na kasama sa kasunduan sa Biak na Bato. Nanatili si Vicente Lucban sa Hong Kong hanggang ika-3 ng Hulyo ng taong 1898 at walang pag-aalinlangan sa sarili na itutuloy niya ang laban kontra sa mga mananakop na Espanyol. Bago pa man makabalik ay nagpauna na siya ng sugo upang ihanda ang kanyang mga tao upang sa kanyang pagdating ay sisimula na kagad nila ang mga operasyon
ayon na rin sa tagibilin ni General Aguinaldo. Bago pa man siya tuluyang makauwi ay naramdaman na rin ni Vicente Lucban ang napipintong labanan kontra naman sa mga Amerikano na panibagong mananakop. At sa kanyang pagbabalik noong ika-29 ng Oktubre 1898, si Vicente Lucban ay itinalaga bilang komandante militar sa buong rehiyon ng Kabikulan. Sa pamamagitan nito ay inorganisa niya ang mga lokal na milisya, nilutas ang mga alitan sa politika at nanawagan ng pagkakasundo laban sa iisang kaaway. Binuo niya ang kanyang Expeditionary Army habang nangongolekta ng mga kontribusyong pangrevolusyon hanggang sa makakuha nga sila ng mga kinakailangang armas na gagamitin sa lalawigan ng Tayabas. Ang pamamayagpag ni Colonel Vicente Lucban ay di na napigilan pa. Sa kanyang buong puwersa na binubuo ng mga opisyal na nagtataglay ng mga mabubuting asal, disiplinado at tiyak na makabayan ng mga sundalo, ay narating nila ang Camarines sa gitna ng masigasig na pagtanggap ng mga taong naninirahan doon. Ganito din kainit ang sumalubong sa kanila nang makarating sa bahagi ng Albay. Napagtanto din niya na ang maraming mga lugar pala sa Kabikulan ay tuluyan nang nakalaya sa mga Espanyol bago pa man sila dumating. Dahil sa kanyang tagumpay sa kanyang mga kampanya laban sa mga Espanyol, siya ay napromote bilang general noong ika-21 ng Disyembre taong 1898. Kasabay nito ang pagbibigay sa kaniya ng panibagong destinasyon na kanyang ipaglalaban. At ito ay ang mga probinsya ng Samar at Leyte kung saan mainit siyang tinanggap ng mga taong naninirahan doon. Sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan ay muli siyang nanawagan ng pagkakaisa para matamo ang nag-iisang layunin. Pero di pa man nagtatagal sa pagsapit ng Pebrero 1899 nang tuluyan nang sumiklab ang panibagong digmaan laban naman sa panibagong mananakop ng mga Amerikano. Muling pinangunahan ni General Lucban ang mga residente ng Samar upang ipaglaban ang kanilang kapayapaan at kasarinlan. Dahil alam ng general na mas malalakas ang mga armas ng mga bagong kalaban, ay itinatag niya ang kanyang mga kuta sa mga kabundukan kung saan estratehiyang guerrilla warfare ang kanyang pinapairal. Karamihan sa kanilang mga operasyon ay matatagumpay, lalong-lalo na sa mga lugar ng Katbalogan, sa Katubig at sa Katarman. Ito ay kinasawi ng napakaraming mga sundalong Amerikano. Dahil dito, inilockdown nila ang dalawang probinsya na ito na umabot sa higit 2 taon, pero di pa rin nila masukol ang grupo ni General Lucban. Nag-alok pa ng pabuya ang mga Amerikanong ito na nagkakahalaga ng 5,000 piso noong mga panahon na yun para lang mahuli ang general, pero hindi pa rin ito umubura. Sa kabila ng matindihang pagtugis ay nagagawa pa rin ni General Lucban na padalhan ng tulong militar ang mga kasamahan nilang nasa rehiyon ng Kabikulan, lalo na sa Albay at Camarines, kung saan ang mga pinuno doon ay sumuko na sa mga Amerikano matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa mga labanan. Ang kampanya ni General Lucban sa Samar, ang iilan lang sa mga lugar sa Pilipinas ang naitalang matatagumpay na siyang nagpapahirap sa mga Amerikano, na dumating pa sa puntong nagpapadala na sila ng mga sugo upang himukin ang general na isuko na ang laban, na ayon pa kay General Lucban ay walang negosasyong mangyayari at ibababa lamang nila ang kanilang mga armas kung magkukusa ng magsialisan ang hukbong Amerikano sa kanilang mga lupain. Lalo pang napamahal si General Lucban sa mga taga-Samar nang siya ay ikasal sa kanyang ikalawang asawa. Siya ay si Pasencia Gonzales ng Katbalogan na ginanap noong ika-11 ng Pebrero taong 1901, kung saan nagkaroon ng napakalaking piging na dinaluhan ng mga taong bayan. Ika-18 ng Agosto 1901, lalo pang pinahigpit ng mga Amerikano ang kanilang operasyon laban sa general. At sa di inaasahang pagkakataon, habang ang puwersa ng 1st US Infantry ay nagpapatrolya sa may bahagi ng Katarman River, ay nang maaksidente nilang matagpuan ang kampo ni na General Lucban. Di nila inaasahan ang pag-atake ng mga Amerikano at nagkaroon ng bakbakan. Bagamat sugatan ay nagawa namang makatakas ni General Lucban, ngunit nadakip ang kanyang asawa at ilan sa mga tauhan. Pero ang sumunod na ganti ng general ay napakalupit. Bagamat hindi nagpakita sa sumunod na laban na marahil ay sugatan pa, si General Lucban lang ang nag-iisang pinapaniwalaan ng mga sundalong Amerikano ang siyang naging utak o nasa likod ng makasaysayang pag-aalsa ng buong bayan noong buwan ng Setyembre taong 1901. Ito ay ang nabansagang Balanggiga Massacre na siyang pinakabantog na labanan sa buong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ito ay ang sorpresang pag-atake ng buong bayan sa kampo ng US 9th Infantry
kasama ang iba pang mga sundalong Pilipinong kaalyado nila. Gamit lang ang iilang pwersang militar at ang taong bayan na armado ng mga bolo at sibat ay nabulaga ang mga kalaban dahil sa pagtunog ng kampana na siyang hudyat ng pag-atake ay di na nakaporma pa ang mga Amerikanong ito kung saan kasama nilang naubos ang halos lahat ng kanilang mga opisyal. Pero ang pangyayaring ito ay tatalakayin natin sa hiwalay na kwento. Si General Lucban ay pinuri ng iba pang mga general lalo na ni General Miguel Malvar dahil sa kanyang mga tagumpay na kampanya laban sa mga mananakop. At pagkatapos ng digmaan, siya ay tumakbo at nanalo bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas noong taong 1912. Muli itong naulit sa ikalawang termino noong taong 1916. Ngunit di na niya natapos pa dahil siya ay nagkasakit at tuluyan nang namatay noong ika-16 ng Nobyembre taong 1916. Maaari kang pumatay ng isang revolusyonaryo, ngunit hindi kailanman ang revolusyon dahil ang pag-aaral ay palaging pagre-rebelde. Ang bawat piraso ng bagong katotohanang natutuklasan ay revolusyonaryo na sa kanyang pinaniniwalaan. Ikaw kaibigan, paano mo hinihimok ang iyong mga tao para sa iisang layunin? Ikaw ba'y isang huwaran o huwad na pinuno? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli!